Alam mo ba na may ilang boksingero sa kasaysayan na hindi lang laban sa ring ang hinarap, kundi pati laban sa sarili nilang bisyo? Kaya pag-uusapan natin ang mga boksingerong nadawit sa paggamit ng iligal na droga bago o habang sila ay aktibo sa boxing, at kung paano nito binago at sinira ang kanilang mga karera. Julio Cesar Chavez Sr. Si Julio Cesar Chavez Sr. ay isa sa mga pinakakilala at pinakamalakas na boksingero noong kanyang panahon. Umabot ng 107 panalo, 86 na knockouts, 8 talo at 2 tabla. Isa ito sa pinakamagandang record sa kasaysayan ng boxing. Super featherweight, lightweight at light welterweight, walang kapagurang pressure fighter, malakas at mapanakit na body shots, matibay na panga at halos imposibleng pabagsakin sa prime years niya. Nanalo ng 87 sunod-sunod na laban bago matalo. Isa sa pinakamahabang winning streak sa boxing history. Ngunit matapos ang tagumpay at kasikatan, inamin niya na gumamit siya ng cocaine sa kasagsagan ng kanyang karir. Nagsimula umano siyang gumamit ng cocaine noong dekada 80 matapos siyang maimpluwensyahan ng maling barkada at matinding pressure bilang world champion. Umabot sa punto na kahit bago o pagkatapos ng laban ay gumagamit siya na nakakaapekto sa kanyang personal na buhay at relasyon sa pamilya. Ayon sa kanya, naging malaki ang epekto nito sa ilang laban niya, lalo na sa huling bahagi ng kanyang karera, at naging sanhi rin ng pagbaba ng kanyang performance. Dumaan siya sa maraming rehab programs at ilang beses na muntik mawala sa kanya ang lahat, pamilya, yaman at karera. Bagamat nanalo siya sa maraming laban, napiktuhan ang kanyang kondisyon at personal na buhay. Inamin niya na minsan ay pumasok siya sa laban kahit hindi pa tuluyang nakarecover mula sa droga. Ricardo Mayorga. Si Ricardo El Matador Mayorga ay ang dating world champion mula Nicaragua. Isa sa mga pinakamatapang at agresibong boksingero noong kasagsagan niya, lalo na noong unang bahagi ng 2000. Kilalang kilala siya sa may natural power sa kanan at kaliwa. Madalas niyang ibaba ang depensa at hamunin ang kalaban na suntukin siya sa mukha. Bago ang laban, ginagawa niya ang lahat para masira ang kalaban. Ngunit kilala siya sa pagiging wild at party lifestyle. Umamin siya na gumagamit ng droga at alak bago at pagkatapos ng laban. Minsang bumaba ang performance at naging madalas siyang matalo sa huling bahagi ng kanyang karera. Orlando Salido. Si Orlando Salido ay talagang malakas noon, lalo na sa featherweight at super featherweight divisions. Hindi lang siya kilala sa power punches niya, kundi pati sa pagiging matibay at walang takot sa loob ng ring. Kahit maraming beses nang nadadali, bumabangon pa rin at lumalaban hanggang dulo. Marami ring nagsasabi na marumi siyang lumaban. Gumagamit ng low blows, headbutts at clinching para makalamang. Siya ang unang tumalo kay Vasyl Lomachenko noong 2014 gamit ang kombinasyon ng karanasan at pisikal na laro. Kilala sa walang humpay na atake at body shots na unti-unting nagpapabagsak sa kalaban. Si Orlando Salido ay nahuli umano sa drug test bago ang laban dahil sa paggamit ng banned substance na tinatawag na nandrolone. Naapektuhan ang kanyang reputasyon at naging kontrobersyal ang ilan sa kanyang mga panalo. Julio Cesar Chavez Jr. Si Julio Cesar Chavez Jr. ay talagang malakas noon, lalo na sa kanyang prime years. Siya ang anak ng boxing legend na si Julio Cesar Chavez Sr. at maraming expectation ang nakalagay sa kanya. Noong early career niya, naging WBC middleweight champion siya 2011 hanggang 2012 at undefeated sa mahabang panahon. Kilala siya noon sa matibay na panga at kakayahang tumanggap ng suntok habang patuloy na sumusugod. Madalas niyang gamitin ang laki at lakas niya para mabuli ang kalaban sa loob ng ring. Isa sa mga pinakakilalang laban niya ay ang laban kay Sergio Martinez noong 2012 kung saan muntik na niyang ma-knockout si Martinez sa huling round kahit na lamang si Martinez sa puntos sa buong laban. Si Julio Cesar Chavez Jr. ay paulit-ulit umanong nasangkot sa paggamit ng marijuana at iba pang prohibited substances. Ito'y nagresulta sa suspensyon at multa, pati kanselasyon ng ilang laban. Edwin Valero. Si Edwin Valero ay isang dating Venezuelan boxer na kilala sa kanyang napakalakas na suntok at 100% knockout rate sa buong karir niya. 27 panalo, walang talo, lahat ay knockout, 100% KO rate. Isang southpaw na klaseng boksingero, agresibo, walang takot sa palitan. Halos lahat ng laban niya ay natatapos sa maagang rounds dahil sa sobrang lakas ng suntok niya. Dating WBA Super Featherweight at WBC Lightweight Champion,
Bagamat hindi palaging opisyal na kinumpirma, may mga ulat na gumagamit siya ng droga at alak kahit bago ang laban. Nasangkot siya sa mga personal na isyo, kabilang ang mga kaso ng domestic violence. Noong 2010, nasangkot siya sa isang trahedya. Napatay ang kanyang asawa at ilang araw lang ang lumipas ay natagpuan din siyang patay sa kulungan. Kung tutuusin, kung hindi siya nagkaroon ng malulubhang personal na problema, marami ang naniniwalang kaya niyang maging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa boxing history. Ngunit ang sanay maliwanag na kinabukasan ay nauwi lamang sa pagbagsak ng kanyang karera at personal na buhay. Ang paggamit ng droga sa boxing ay hindi lang lumalabag sa batas, kundi delikado rin sa kalusugan at karera ng isang atleta. Ang tunay na laban sa buhay ng mga boksingero ay hindi lang sa loob ng ring, kundi sa pagpapanatili ng disiplinang kailangan para magtagumpay.